Ang tanong, ma'am, given na hindi mandatory ang pagsusuot ng school uniform sa mga DepEd schools, ayon na rin yan sa ating Vice President at DepEd Secretary VP Sara Duterte last year, sinabi nga niya doon sa kanyang statement na hindi required ang pagsusuot ng uniform kahit noong pre-pandemic period pa. Eto na nga ang statement ni VP Sara Duterte last year regarding sa pagsusuot ng uniform. Even before the pandemic, it is not a strict requirement for public schools to wear uniforms according sa DepEd Order number 065 Series 2010 to avoid incurring additional cost to the families of our learners. All the more that it will not be required this school year. Last year yan, pero hanggang ngayon naman, wala pa rin namang update kung required na ang pagsusuot ng uniform. Ang explanation ko na lang dyan, kahit noong hindi pa pandemic, yung pre-pandemic period, ay hindi naman strictly implemented ang pagsusuot ng uniform. Hindi required, hindi mandatory ang pagsusuot ng uniform. Ito yung DepEd Order number 65 Series 2010. General Guidelines on the Opening of Classes, including collection school contributions, enrollment, student uniforms, and release of MOOE. Ito yung naging basihan ng ating DepEd Secretary na kahit hindi pa pandemic ay hindi na required ang pagsusuot ng uniform. Kahit naman nung panahon ko, nung 80s, hindi kami required magsuot ng uniform. Di lalo na ngayon, para mabawasan ang gastusin ng bawat pamilya. Siyempre, uunahin muna natin ang ating pag-aaral kesa pambili ng school uniform. So ngayon ang tanong, ano nga ba ang proper attire kung papasok ka sa school tapos hindi ka naka-uniform? Ito ang nahanap kong DepEd Order regarding sa proper school attire. Ang DepEd Order number 46 Series 2008. Wala pa akong nahahanap na updated na DepEd Order regarding sa pagsusuot ng proper attire. Ito pa lamang yung nakita kong latest at hanggang ngayon ay ini-implement pa rin naman sa mga DepEd schools. Kung meron kayong alam na latest update sa DepEd Order sa proper school attire, pwede naman kayong mag-comment dyan. Ano nga ba ang proper school attire? Nakalagay sa number 1 na karapatan ng bawat bata ang makapag-aral. Sa number 2, a student's attire should reflect respect for the school as an institution for learning. Kailangan daw yung kasuotan ng mga mag-aaral ay nagpapakita ng respeto sa kanyang paaralan dahil ang kanyang paaralan ay lugar para matuto at mag-aral. Yung number 3, a student's attire should not become a cause for discrimination, particularly for students belonging to a lower socio-economic status. Kailangan daw yung kasuotan ng bata ay hindi magiging dahilan ng diskriminasyon. Lalong-lalo na yung mga mahihirap nating mag-aaral. Hindi dapat nagkakaroon ng dahilan para ma-discriminate sila. Kaya dapat kahit mahirap tayo, kailangan maayos ang ating kasuotan. Hindi dapat maging dahilan ang kasuotan ng isang mag-aaral para siya ay mabuli. At yung number 4, promoting physical hygiene and proper school decorum is a part of the teaching-learning process in schools. Thus, a student's attire and physical appearance should manifest learning from this process. Ibig sabihin lang yan, itinuturo sa mga paaralan ang proper physical hygiene and proper school decorum. Kaya dapat nakikita sa isang mag-aaral na siya ay natututo sa school na ipapakita niya na maayos ang kanyang sarili dahil siya ay natuto sa kanyang paaralan. So eto na, ano nga ba ang mga dapat isuot ng mga mag-aaral tuwing sila ay papasok sa school na hindi naka-uniform? Given the above principles, the suggested attire for elementary and secondary students may be eto. Sa mga mag-aaral na lalaki,
polo shirt, t-shirt with sleeves, any plain color with a minimum of prints. O, ayan ha, dapat may manggas ang mga polo shirt o t-shirt ng mga boys. Sa pants, long or short pants, any color. Sa footwear, any. Pwedeng tsinelas, pwedeng rubber shoes, pwedeng leather shoes, kahit anong kulay. Sa mga girls naman, ang dapat isuot ay dress, skirt and blouse, blouse and pants, any color, any print. Footwear, kahit ano rin. Pwedeng tsinelas, pwedeng sapatos, rubber shoes, kahit ano. For students with existing uniforms, they can still continue wearing them if they so desire. Kung meron namang uniform, pwede namang ituloy na lamang ang pagsusuot ng uniform. Basta importante, sundin ang dress code. Meron pang sinabi dito, students are discouraged from wearing expensive signature or designer brands, flashy clothes, tight-fitting pants, blouses, dresses, mini skirts, short shorts, blouses with plunging necklines, high hip-hop pants for boys, and sleepwear. O, wag na kayong magsuot ng mga expensive, yung mga pang fashion show, hindi kayo a-attend ng event. Bawal na bawal ang mga mini skirts, mga plunging necklines. Syempre, pantulog, bawal yon. Hindi kayo matutulog sa school, mag-aaral kayo doon. Ayan ang sinabi ng DepEd na proper attire in case na hindi mag-uniform ang isang mag-aaral. Ini-implement ito sa mga schools at ang nangungunang mag-i-implement nito, syempre, ang school head. Kaya kung ang anak ninyo ay napagsabihan ng guidance counselor, yung principal, yung teacher niya, ay ganun po talaga dahil meron po tayong existing na policy regarding po sa proper school attire. Ngayon, kung hindi mandatory ang pagsusuot ng uniform, ugaliin po nating maging maayos ang kasuotan ng ating mga anak pagpasok sa school, upang maiwasan na rin ang diskriminasyon at pambubuli. Eto, marami ring nagtatanong sa akin nito. How about po yung mga LGBTQ++ community na students? Meron na pong nilabas ang DepEd regarding sa mga students natin na LGBTQ++. Ito yung DepEd Order number 32 Series 2017, Gender Responsive Basic Education Policy ng DepEd. So kung may nakikita kayong mga students na nagpapahaba na ng buhok, nagcro-cross-dress na, ine-exercise lang nila ang kanilang right bilang member ng LGBTQ++ community. Pinayagan na po yan ng DepEd dahil meron po tayong policy about gender and development. Ito ang i-discuss ko sa mga susunod kong content. Sana ay ma-follow ninyo ako para makagawa pa ako ng maraming educational content. Thank you for watching at mag-aral mabuti. For today's video, gumamit ako ng Elana Lip and Lux Lipstick, Maybelline Eyeshadow, Sales Lady Long Lasting Foundation, Max Factor Press Powder, at sa blush naman gumamit ako ng NARS. Diba? Ang ganda. Maglalagay na lang ako ng link just in case na itanong nyo sa akin kung saan nabibili ang mga makeup na to.